Di ba naiisip ko si Tato eh. Dito eh. Yung ano. Love you guys, mahal na mahal ko kayo. Bye. Season Power Bank. Oh, Ayun, Oy, Season 7 the best. Hi. Ayan, hi everyone! It's me, Sean. It's your Sean. Sa lahat po na nanonood, maraming salamat Talk Fam, Amber fans na tulong sa akin. At sa iba pang mga Kestabi, na fans, Casby, Davies, lahat. Pati Lorna's Babies, lahat ng mga fans, fans love kasi pumupunta din kayo sa live ko minsan kapag hindi nagtotalk live kasi nagtatanong-tanong, tapos nagkukulitan, mga musang dito na kayo na hindi ko alam, and then gusto yung mga sinachite ko. Maraming salamat po. Hindi ko man nakilala ang aking sarili sa inyo ng harapan talaga kasi hindi ako starter. And aside from that, pumasok ako dito sa half na lang ng month. And umalis pa ako for my graduation kaya hindi ko masyado napakilala ang sarili ko sa inyo. Pero still, you guys are there supporting me and cheering me up always. And ayan, sana huwag kayong magbago guys. Supportan natin ang House of Collab, lalo na sa mga new season upcomings, if ever. And kung ikaw man yun, sana palagi mong isa-ito at isa-isip ang ano matutunan nito sa ko. And then, ang yun din ang gagawin ko. Sa management, maraming salamat po sa tiwala. Sa director, kila Kuya, kay Sir John, even though di ko pa siya na-meet, pero still, marami akong narinig sa kanya ng laking tulong na talaga siya. Si Sir JV, of course, Sir JV ng FNC pa ako, laking tulong nila Sir JV sa akin. Maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. And of course, aming kuya na nasa loob ni si Kuya Ryan. Maraming salamat po Kuya Ryan for guiding us, each and every one of us. And ayun, of course, to my co-CCs. Ayan, guys. Ayoko. And then, hindi ko nasasabihin na ayoko umiyak na ako. Anyway, special thanks to pagpas ko dito, Anya and Amber. Kasi you guys, kayo yung nag-welcome sa akin ng open arms, ng open heart, lalo na kay Amber, kasi you are my late night dance praise, teacher ba? Palagi, maraming salamat. And nung pagpasok ko, ayun talaga tumawag sa akin. Maraming salamat. Ayun yung nag-welcome. And thank you so much kasi binold niyo ako dito as content creator. Lahat, even in my nung nag-breakdown ako sa inyo kung palabas kasi alam ko na magigets niyo ako at maraming salamat kasi malaking tulong niyo. Pami, thank you. Kasi as a leader, hindi, even though dito joke it and alam ko, yung binagyan ko yan as like good thing about me kasi gusto ko yung pag-alala sana sa pagkapasya na doon. And lahat ng mga CC, Mami Gray, Jemai, Gay, Lord, and ipapatingin ko dito sa sakit sa heart. Pero I know these people will become successful someday in our own way. Hindi man sa magiging content creator. Ako siguro magiging teacher ako very soon. Kaya see you when I see you, and at ba, thank you always. Dahil talaga sa pagpulong ng pinangyo ako. Laking bagay yan. And ang hindi ko malilimutan yung pinangyo ko pag-welcome dito na yung pinangyo. Mamimiss ko yun. Kaya thank you so much. And as your coach, maraming salamat. Pinigyan niyo ko pagkakataon na ipakita sa inyo, ipakala sa inyo ang pagiging coach ko, ang pagiging dancer ko. At winelcome niyo ko as your coach, nirespeto niyo ko as coach. Ayan. And guys, it's yours truly, Sean D from Season 7, Season Ender, signing off. Okay.
Hi guys! Ang una ko lang pasalamatan din yung mga yung mga nanonood sa akin sa supporters ko, sa lahat ng mga nanonood sa akin ng live. Thank you guys. Mamimiss ko yung natin, ang kakulitan, sa mga bardabula natin, sa mga sinasabi na mamimiss nila ako kasi sa maaga-maaga pa lang, alam nyo naman na ako talaga yung unang-unang live, tapos hinahanap nyo yung lahat ng mga sisi. Sana naman sa paglabas, hindi nyo nalahanapin kasi hindi ko naman lahat ngayon kasama. Tapos ayun, thank you po sa management kasi sa tiwala po sa opportunity. Kay Sir JB, kay Miss Casey, thank you po, thank you so much. Kay Miss Carla, kay Miss Solo, thank you. Thank you kasi nung naging napahinaan ako ng po is isa ko po kayo sa nag-advise sa akin. Kaya tinuloy ko rin kasi sukong-suko na ako nung time na yun. Kaya thank you po. Miss Sai, thank you. Sa prod, Direk Blessa, Direk June, thank you kasi sa nung isa kasi nung nawikis ako napaiyak ko, kaya thank you po. Direk Dan, thank you. Nasabi niyo po ngayon na miss niyo ako, thank you. Direk Eric, alam mo yung miss niyo ako kapag kapag napakinggan niyo yung sayaw na selos. Thank you Direk Eric sa dito, appreciate sa akin dito at sa tiwala. Miss Pam, thank you. Kuya Dan, Sir Dan, thank you. Kuya Rudy, thank you. At sa mga nag-alaga sa akin dito, hindi makadali yung buhay namin kung hindi dahil sa inyo. Naglalaba, nagluluto, naglilinis. Sobrang na-appreciate din namin kayo. Thank you so much. Sa girlfriend ko, thank you sa mahabang pasensya. Alam kong nahihirapan ka na dahil din sa ginagawa namin dito. Thank you kasi hindi ka sumuko. At thank you din sa effort na pumunta ka kagabi para mapanood akong mag-perform. Thank you. Don't worry, next week magkikita at mag-banding na tayo ng matagal. Thank you sa family ko, sa support sa mama at papa ko, sa mga sa pinsan ko, sa mga auntie ko na sa Australia, thank you so much. Sa mga tipan Quenyans, thank you. Sa iba't ibang, alam nyo guys, sobrang proud ako kasi wala naman ako malaking fandom, madaming fandom. Sobrang proud ako sa sarili ko kasi may mga iba't ibang fandom, may mga sisi, pero sinusuportahan ako. Kasi Binatic, Lorna's Babies, thank you. At sa mga K-Drias, thank you so much. Anber fans, thank you guys. Sa support, sa walang sawa at sa hindi kayo napapagod na pag-support sa akin. Thank you so much. At sa mga kapwa ko, sisi, thank you guys kasi isa kayo sa mga na-appreciate nyo pa, tinuturo nyo kung mama talaga dito. Gail, thank you kasi alam ko hindi ka madamong na tao na observe ko. Amber, thank you kasi mostly kasi sa mga old sisi, na-appreciate ako yung sisi ba. Thank you so much. Naalala ko na nag-usap tayo dito ba? Pinagkatiwalaan mo ako. Isa mo din akong tinuturing na mama mo. Kasi, nahiyaw ako pag pinagkatiwalaan, nagulat ko ng tao. Alam niyo naman natin na mahirap talaga magtiwala, di ba? Sa ngayon, ha? Isa ako sa nagkatiwalaan agad ni Anya. Nag-iyakan niya kami. Sinare kasi niya yung life story niya. Yeah, thank you. Great, thank you kasi kahit hindi ko tayo na as in naging close talaga at kinilang isa't isa. Thank you kasi. Kahit di naging kayo? Kasi nung nag-ibig ka, weekends ako na-appreciate mo din ako yung kabutihan at kasipagan ko dito sa to. Gemma, thank you kasi na nirespeto mo ako talaga. Isa ka din yung respeto mo sa akin as mama ko. Lorna, ilasa kita pa. Lorna, thank you kasi yun nga, na-appreciate mo din ako. Pagtibaan mo ako. Sa labas, magbabanding pa tayo at maglilive-in pa tayo, di ba? Ay, wow. Wow. Magkaibigan. Got you. Wait lang, nakalimutan ko pala, sobrang proud din ako sa sarili ko kasi alam niyo yun na papasok ako dito walang kaaway, walang tumamang loob sa akin at lalabas din ako na walang kaaway, walang negative issue, walang negative na sinasabi yung masisi sa akin. Kaya sobrang proud ako sa sarili ko. Sobrang kasi nakalaya ko ng ayos ng mga papa ko. Ito na yung apo niyo na sinusunod lagi, tinatandaan na sinasabi niyo sa akin, huwag magtanim ng galit sa kapwa. Lagi mapagkumbaba. Lagi nakatapak sa lupa.
Lahat ito na yung apo nyo. Alam kong proud na proud kayo sa akin. Kasi lagi kong pinatandaan nyo yung sinasabi. At lastly kay Pabi, sobrang bait, Ay, sobrang Bobo. genuine. Oo. Bubo. Sobrang blessed ako. Alam nyo guys kasi matagal ko nang hinahangaan si Pabi kasi sa LGBT world kasi medyo madaming nakakilala sa kanya. So, idol ko talaga siya before ako pumasok dito. So, hindi ko in-expect na isa ako sa magika-close niya at pinagkatiwalaan niya. Alam nyo kasi si Pabi na hindi siya namimili ng itsura kasi ay simple wabang tao kasi walang siya pinipili na kaibigan yung katayuan sa buhay. As long as napag-vibes gulo niya at napagkatiwalaan na kaya thank you, Pops. Isa lang talaga masasabi ko, alagaan mo naman sarili mo, huwag kang magkakasakit kasi nahihirapan din ako, Wait. pero nagkakasakit din ako, pero huwag kang mag-alala kasi bobo mo rin ako. 50 years ago, sabi ko na, alagaan din kita kami. Wait lang, hindi ba huwag ka makakalimot. May utang ka pa sa akin Ano? talon sa swimming pool. Pag uwi ka 2 years bahay. Buko mo daw siya 50 years Kaya ago, nga. 50 years after. After. After pa So pag uwi mo mamaya sa bahay, dudunurin ko po muna siya sa swimming. Utang din yun. Right, thank you so much sa tiwala. Tsaka na-appreciate mo din ako. Alam niyo guys, di ba nanalo ako ng upstanding kagabi? Oo, kasi sobrang proud ako din kasi na-appreciate ako ng management. Ako yung napili nila as upstanding. Akala ko kasi yung upstanding is ako yung lagi nakatayo sa yun pala yun, role model. Kasi guys, alam nyo, goal ko talaga kasi kaya ako pumasok sa Dapat ko Labis para madami ako mapasaya ba, para madami ako mapatawa. Pero isa din yun sa magiging role model ako sa mga nanonood, sa mga kapwa ko sisi. Huwag lang yung nangyari sa secret bar, huwag yung gagawin yun. Kaya yun, thank you so much. Basta sa lahat, thank you so much po. And now, I'm Jureza Sabili, aka Panty Queen is now side. Thank you. Bubok na kita. See you later. Hindi. Sa'yo ha. Sa'yo. Uy, balik lang sa'yo. Ayan, papakot na ko. Baka mabigyan sa akin. Ngayon, alas 4 ng umaga, makakaisip ko ng chat sa akin. Ano oras na? After party. Ba't tayo kay Lagrega? Tingnan lang. Iban chat ko sa'yo ha. Bye guys! Bye! Bye. Right, Marshall. Tapos after yung birthdays kay Lagray, correct na. Love of medyo hindi ko alam paano magsimula. Nung gusto magpasalamat sa Panginoon. If without Him, wala ako dito ngayon. Sa buhay ko, hindi ko talaga alam yung pinaka-purpose ko in life. Pero nung naging sentro ko, ang Diyos sa buhay ko, nagkaroon siya ng sense. Naging meaningful siya. Regardless of what I went through or go through, nahanap ko yung sarili kong purpose sa buhay. Hindi ko nakikilala ko sarili ko. Pangalawa sa management, nung una kay Sir Nick Hernandez na tumulong para makapasok ako dito. Yung second father ko, yung consultant, yung former manager. Sir JV, lahat ng aral na tinuro niya sa akin. Sa amin, life coaching, not only sa life coaching, but siguro hindi niya alam na may mga instances in life na pagka during na nasa FNC kami, yung mga tinuturo siya sa amin in general, pero lahat yung kumbaga, tinanim ko yun sa puso ko, sa utak ko. Dala-dala ko siya hanggang paglipat ng season 7. Kaya rin ako nagbago. And kay Kuya Ryan, si Kuya Ryan, napakinggan niya yung life story ko. And
nagbigay yan ng advice sa akin. Dala-dala ko din yan during my stay in season 7. Kaya grateful po ako sa inyo. And sa production team, na kesyo naging bida-bida ako, hindi. Binigyan ako ng pagkakataon na ma-expose sa camera kasi kailangan ko yun. Kasi kailangan ko ng datog. Charis. And isa sila sa rason kung ba't ako nag-viral sa YouTube. Doon ako nagkaroon ng pinakamalaking income ko, 6 digit yun. Pumasok ako dito sa Talk season 6. Wala akong matirahan. 6 na beses ako naglipat ng bahay. Para akong basang sisiw. Para akong daga na pakalat-kalat. Para akong manika. Na pakiramdam ko the whole time inabandon ako ng tunay kong magulang. And then, you know, parang matapos gamitin ng mga tao, ganun-ganun na lang iwan para din akong robot. Kasi the whole time I've been trying to figure out where life will take me. And the management, sila yung pumupkup sa akin. Minahal nila ako. Pinagtiisan nila yung ugali kong barumbado. Minahal nila ako. Kahit na sobrang pasaway ko, inantay nilang magbago ako hanggang sa maging matino ako ngayon sa pagkakataon to. Kaya sobrang grateful ako sa lahat na naging parte ng buhay ko during my stay dito sa PME, FMI, Talk, FNC. Sa mga kapwa content creator ko mula season 6, nakita yung pagbabago ko. Akala ko walang makaka-acknowledge sa akin down to FNC. Saka sa season 7. At sa mga fans, si Gemay Nating, si Gems Cultumunyo, sa Kersmay, and sa Sony Music Philippines. Siyempre sa magulang ko, sa papa ko, especially to my mom. Alam kong proud na proud ka sa akin ngayon. Bago ka pumanaw, nabalitaan ko sa hospital na every time na may nakakausap ka, pinagmamalaki mo daw ako. Dahil anak mo ako, dahil natupad ko na yung mga pangarap ko. Pagiging singer, content creator. Alam mo, dito ako masaya kahit ayaw mo ito yung ikurso ko. Pinagbigyan mo ako kasi may mga bagay na hindi mo kayang ibigay or pakiramdam mo may lapses ka. So gusto mo maging masaya ako sa paraan na alam mo, tingin mo makakabuti para sa akin. So grateful ako na naging mama kita. Yung concert kapon para sa'yo yun. Mas gusto kong nasa Burol kasama mo, alaga ka during the stay ko dito sa season 7. Pinili ko mag-concert kasi yun ang sabi ng papa ko, ng pamilya ko, ng management ni Ma'am Casey. Pituloy ko para sa'yo. So lahat ng ginawa ko dito the whole time, simula na magtrabaho ako, makagraduate ako, hanggang sa paglabas ko dito, lahat na para sa'yo, mami. Mahal na mahal kita, hindi mo naiintindihan more than life. And I'm given the chance na balik ka sa mundo. Mas gugustuhin kong alagaan ka. Ano mabigay sa'yo lahat namin? Oo. Pangangailangan mo. Na-deserve mo. If without you, I wouldn't be here today. You showed me how to be a strong, independent woman. I've seen your sad side, lonely side, depressed side. And I loved you at your worst. And I wouldn't be here today without you. I love you so much, Mommy. Mahal na mahal kita. Hanggang sa muli, Mami. Eh, sa mga kapwa ko content creator dito, gusto ko yung isa-isa. May Mami Pan, buhay pa mama ko nun, pero siya yung tumuli sa akin sa Econ Bank. Kasi alam niya na ramdam ko pagiging abandon nung pinamigay ako ng tunay kong ina. And parang pakiramdam ko na nabubuhay yung mama ko, nagkaroon siya ng access. Ng mga imperfections, gano'n. Natural naman kasi sa magulang na mag-away ang mag-ina. Pero buntang ko din.
pamilya pa rin babalikan. Si Reynald, kapatid ko yan. Nakilala ko siya dahil kay Kirsten, girlfriend ko. I've seen him at his lowest. And I love him at his lowest. Ngayon, sobrang proud ako sa'yo kung nanonood ka man. Kasi si Kirsten ako, ikaw, kahit ano magkapatid. Natupad na natin ang ikutin mo, pangarap natin. Galing tayong tatlo sa wala. Walang-wala. Pero ngayon, nagtuwataas income natin. Nakukuha na natin mga gusto natin. Nakubilig ko lang sa'yo, huwag mong mahalin sarili mo. Mahirap ka mahalin ng ibang tao pag hindi mo mahalin sarili mo. Sa habang nabubuhay pa, alam mo, bigyan mo siya ng pagkakataon na maalagaan. Yung pahinga mo ng isang buwan or 1 week, bigyan mo na sa loob mo. Kasi sabi nga ni Kalitato, pero ang pinakamahalagang bagay sa mundo pero walang kwenta. Pero yung oras natin, hindi natin alam kung hanggang kailan. Mahal na mahal kita ako. Pag kailangan mo ako, andito lang ako. Ganun din kay Dance. Dance, during my stay here sa season 7 na starter, ikaw yung nandyan para sa akin. Damay-damay kita ako, hindi dahil sa'yo, hindi kompleto deliverables ko. Sinakatik mo gamit ko eh. Kasi yung phone ko, wala, bago pa ako nagkaroon ng bagong phone. So maraming salamat sa mga balik natin sa labas. Declare that hindi. Alam mo na yun. Hindi ko pinagsisisihan yun. Word win yan para sa akin. Kasi yung bagay na hindi ko ayaw gawin dito sa loob. Sa labas na gagawa natin ng maraya. Ikaw lang makakakaintindi nun. Kay Bobby. Bobby yan ang nagturo sa akin na natakot agad kasi pangalawang beses ko na naman sa TikTok. Nung ginawa ko yun, sinunod ko yun, nagsimula ako mag-speaking comedy, mas naging viral ako sa Facebook. Nagturo sa akin para mas kumita ng pera at mag-earn in different ways, not only sa niche na hindi ko naman talaga gusto. Kasi kaya ako naman ginagawa kumanta kasi para sa mama ko dahil kailangan namin lang ng pera. Pero naiintindihan ni Bobby yun. Alam niyo, pinagdaanan ko, she was there the whole time, checking up on my mom, checking up on me, how I've been going through. Kasi alam niyo yung pakiramdam ng pagiging mentally unstable. She's a mom. She knows it. She's a daughter too. She knows it. So thank you, Bobby. And congratulations dahil deserve mo yan. Kung tingin mo deserve namin lahat ng 1 million, mas deserve mo yan. Higit pa dyan. Stay strong sa inyo ni Cassie. Mahal ko kayo. Nagkita pa tayo sa labas. Kay Consi, tinulungan ako niyan sa mama ko. Hindi man namin natuloy yung paper sort kung ano man. Pero it's the thought that counts that matters to me most. So maraming salamat, Consi. Kay Gray, huli na lang kami nito naging close. Pero proud ako dyan kasi hindi yan starter pero lumaban niya na parang starter. So bilib na iba ko sa kanya. Saka tumatak sa utak ko na nagkaroon ng confession dito. Ang sabi niya isang sisi dito sa loob ng mansion na hindi na gusto makasama, ako daw yun. Kasi pakiramdam niya, mas deserve kong gawin yung mga paghihirap ko dito sa loob, sa labas, na mas malapad ang talent ko. And alam niya, I deserve more than what I have right now. And alam niya, mas mag-grow ako outside. And naiintindihan niya yung sitwasyon ko sa buhay, so thank you, Gray. Kaya, Nabi, siya din yung dumami sa akin sa sitwasyon na yung confidential na mapagkakatiwalaan niya. Kasi sa pinagkakatiwalaan niya, so grateful ako na that, I do have trust issues as well. So isa sa naging trusted friend ko. So thank you for being a great friend of mine. And kay KD, maraming salamat kasi nagkaroon man tayo ng mga away bate, pero it turns out na after tayong parehas, nagkapatawanan tayo. At masakit man ang betrayal pero mas masakit ang forgiveness. Pero love is all about forgiveness. At salamat at nagkapatawanan tayo. I'll see you outside. I love you, brother. And kay Lorna, I was once you back then. Trust me. The management knows that. Mga kapwa nating sisi, may mga similarities tayo. And ang gusto kong daladalahin mo hanggang sa paglabas mo at pagbalik mo dito again
is yung mga bagay na naituro sa'yo at mga advice na naibigay sa'yo. Kasi, trust me, you will grow. And when you grow, you'll become better. And everything will fall in its places. Look at me now. I wouldn't be here without these advices na binigay sa akin. I know you'll be back at it again or even better than that. I love you. And kay Laitsan, si Laitsan, nung nabubuhay pa mama ko at may sakit ang mama ko at wala na akong pera. Yan ang tumulong sa akin para manghingi ng pera sa lahat ng sisi, makatipon lang ng pandialysis ng mama ko. Yan ang nagbigay sa akin ng bra kasi 7 months ko nang suot yung bra ko. Yan ang nagbigay sa akin ng bra. Yan ang nagbigay sa akin ng mga bagay na wala ako kasi alam niya kapos ako sa pera. Mahirap maging mahirap pero kahit pa paano, pinuri niya akong kapatid. So, grateful ako doon. Thank you, Liza. Amber, Anya, stay strong sa inyo. Mula season 6, magkakasama tayo. Ikaw, Amber, pero may kita. You've seen my downfalls. You've seen everything about me and still did not judge me. You love me for who I am. And good, same goes with you, Anya. Mas inintindi niyo ako kesa tignan yung imperfections ko and stigmas ko dahil alam niyo may pinagdadaanan ako. So, salamat sa pagmamahal na binigay niyo na hindi ko naranasan sa labas. And, sino pa ba si Sean? Thank you for being a coach to us. If without you, hindi rin makukumpleto ang concert sa maraming salamat. At yung pagdamay mo sa akin nung ina-anxiety ako, alam niyo ni Kuya Ryan, nag-i-hysterical ako. I don't know where to go, but we were there. So thank you so much. It matters that. Kay Red, sa kay Kabel, stay strong sa inyo. Salamat kasi pinalik niyo ako sa Panginoon. Pumunta tayo ng Christian Church noon. Isa kayo sa mga taong nagpatatag ng loob ko dito sa loob ng mansion. Regardless of the issues, I don't freaking care. Ang mahalaga kung paano niyo ako itrato. Team natin niyo ako ng tama dito. Lahat tayo dito para. So, thank you. Kay Jetro, naging close ko din yan. May mga bagay na hindi alam ng ibang source, pero naging close ko yan. Minahal din ako niyan, kapatid sa kapatid. And kung naman yung mga napagdaanan namin tapos na yun, at ang mahalaga doon, nagkapatawaran na. Yun, I'll see you soon, brother. And kay Manel, hindi ko ito makakalimutan. Siya yung pinaka-close ko dito. Kami yung may Saturday session, kami nagpasimuno noon. Sa kanya ko natutunan na maging positive. Positive vibe, positive energy, positive mindset, positive affirmation. Lahat ng klase ng positiveness sa buhay. Kaya, regardless of what I go through inside, dito sa mansion or sa labas, siya nagturo sa akin maging positive. And I wouldn't be here today. I wouldn't be a better person today if without you as well. So Manel, I love you so much and thank you. Kay Jake pa, huwag mo nang ulitin yung ganung prank mo. Ang pangit ang prank mo, pero ayun nga. Pero okay lang niya. Hindi matay siya. Siyempre, mamimiss ko din kayo ni Dave and Gail Bunso. Ingatan niyo yung isa't isa. Bunso, isa ka sa mga tinuruan ko. Kung ano yung tinuro sa akin ni Kirsten para marating yung posisyon na meron ako ngayon, yun na yun din ang binigay ko sa inyo na advices. Sa iyo, kay Lloyd, kay Bandol, kay Kate L, at sa iba dito. At masaya ako. I'm very glad, grateful na tinig ko yung advice na yun na hindi na-acknowledge ng iba. Kaya nandiyan ka rin sa posisyon mo. Ginamit lang akong instrumento ng Panginoon Diyos. So, you know, partly, so you can be there today. Pero ako sa'yo, $1,000. Nung panahon ko yun, $50 lang ako. Mahirapan pa. So, continue to strive harder. And nakikita ko na dahil sa sipag at dedikasyon mo, you'll get where you are. And kay Lars, mahirap maging mahirap again. Pero I was once there too. I struggled too. Maybe a different position, different situation, different kind of lifestyle. Pero tiyagaan mo lang sa buhay, ganun talaga sa buhay. Hindi na magbibigay sa atin ng Panginoon yung mga ganyang klase ng buhay. Kung alam yan, hindi natin kayang lagpasan. At alam ko malalagpasan mo yan kasi you are a strong person. And in Jesus' name, maging successful ka one day at balikan mo yung pamilya mo na meron ka ng hawak sa kamay at naibigay mo na lahat ng pangangailangan ka gusto nila. And kung deserve ng pamilya mo na maibigay yung mga bagay na gusto nila, deserve mo din na gawin yun para sa sarili mo. Yan, mahal ko kayo. And yung more people to go, Chandria, ginawa lang din ako instrumento ng Panginoon. Siguro nga hindi tayo para sa isa't isa at that time, pero nang hinaya ka sa audition, hindi ka nagdalawang isip to audition, leave your job sa BPO. And kung anong meron
meron ka ngayon, it's not because of us or me, it's because of your dedication and hard work. So deserve mo maging season member. And kay Lloyd, yan si Lloyd, mahal na mahal ko yan. Kaya sa mga tinuruan ko din, kaya ginagawa niya yan ngayon. And alam pa namin, katutunguhan lahat ng hard work mo. And mag-iingat ka palagi. I'll see you outside. And syempre last but not the least, kay Tato. This is ko na ba lahat? Kay Tato, alam kung meron tayo na pagdaanan sa loob. Pasensya ka na sa pagiging bida-bida. Bida-bida ko. And alam ko may mga lapses ako, may mga imperfections ako, stigmas, and whatsoever na negative na makita man sa akin ng ibang tao. Pero one thing na natutunan ko kay Angge, dahil kagigante, tama ba? Magpakatotoo sa sarili. Kasi yan yung bagay ni hindi ko ginawa ng season 6 kaya parang may ayos sa akin. Pero ng season 7, nung magpakatotoo ko sa sarili ko, yung mga tao mang umayaw sa akin, pero mas maraming nagmahal sa akin kasi nakita nila kung sino yung totoong Jenny Santiago, the Jack of all trades ng season 7. So maraming salamat sa inyo. Yun. Before I leave, gawin ko yung last trademark ko. Jeremy Santiago, a singer-songwriter and a performer from Sony Music Philippines, and a content creator from the House of Collab Season 6 and Fairfax Network Channel Season 4, at ang Jack of all trades ng Season 7. Signing. And before I leave, last one. Saglit na to. Gusto kong pala pasalamatan si Kirsten. I wouldn't be here today without you and sa family mo. Salamat kasi kahit na nakumpleto yung pamilya ko, kayo yung nagsilbing pamilya ko. So maraming salamat. I love you all. Bye. See you outside. Hello, Doc Fam. First of all, gusto ko muna magpasalamat sa pamanagalagi ka. Binigyan ako ng ito. Kinakalagasip ko dito. Pangalawa sa management. Sir JB, thank you. Hindi, binigyan niyo ako ng chance na makapasok dito sa Doc. Doc Fam, thank you kasi dinidisiplina mo kami. Sa mga pagkakamali namin, si Mama Carla, kahit araw-araw kami magpapagalitan, pero still, ikaw yung tumatayong nanay, tatay na pero, awareness ko na ba? Mga chismitan natin sa kwarto. Kay Kuya Rai, thank you kasi, ikaw yung nabigay tulang kuya namin sa lahat. Dinidisiplina ko kami pag may mga mali kami nagawa. Ikaw yung modelo as bilang isang content creator na kailangan namin na pinapabukas namin na hindi kami or hindi na kami nandyan. Parang may mas magawa pa kaming better. Management, thank you po talaga sa payment at po family. Kasi pumasok talaga ako dito.
As in, meta ko wala dito lang ako doon na ako. Sumasada ako, kumikita lang ako. Ito yung bahay na hindi ko makakalimutan na sobrang hirap naman. Kasi, naalala nyo, 247. First day pala sinasabi ko magiging season ender ako. Lalagay ako sa frame. Hindi ko na ako sa frame na yun. Nakapag-concert kami. Ang hirap iwan ng bahay na ito kasi ito din yung pangalawang pamilya ko na rin. Napagili ko pa rin ang pumunta kahapon. Sobrang tipulong kasi pumunta kayo sa nanay ko. Hindi dahil, kung hindi dahil dito sa toxinin ko, magiging okay ang nanay ko. Ang dami na pa ako sa buhay kasi pala pumasok ako dito. Nag-ibig ko talaga. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ko na sobrang salamat ko. Mga commentators ko, Ate Amber. Kahit sobrang aga pupunta ako na Ate Amber, palagay ako, Ate Amber. Paano po ako? Yung nasawag tumulong sa akin, ang hirap. Iwan yung bahay na ko. Kung pwede lang pinalapang gawin, di ba? Back to back yun kasi. Sobrang hirap talaga siya. Hindi ko na kayo iinasahan siya. Ang dami ko natutunan sa inyo. Lahat kayo, iba't ibang ugali na meron tayo. Naging totoo ako dito sa magpapasyon. Kaya yung iba, pinasabi sa akin buwan. Pero, sa end of the day, bigyan ako ng chance, pinadyo ko, tinagot ko kung sino ako. At sa tao dito, hindi kasi nandito ko palagi sa akin, and kay Mama Kate, kahit wala ka dito, ma. Lagi kong iniisip na advices ko sa akin, lagi mabuti ko sana nandito palagi sa akin. Walang ulit sa Paul. Tingin, kahit maraming mga sinasabi mo ng tao sa inyo, ikaw yung tao, magkilala ko na sobrang kahit sa akin. Kikita tayo sa kasi pumunta dito sa FND. So, thank you ko talaga bago ako umay. Gusto ko lang po talaga mag-thank you. Lahat ng experience ko dito, babalikan ko po talaga kayo kung season dito ako. Kasi season enter din po ako. Thank you po. Nice yung buwan.
Lapit. Hello, Talk Fam. Gusto ko lang magpasalamat sa viewers sa pagtutok lagi sa pag-abang sa amin sa mga kaganapan namin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga supporters ko, sobrang maraming salamat sa inyo. Sa mga kaibigan ko na naniniwala sa akin na hanggang dito sinusuportahan ako. Sa mga kaibigan kong lubos na nakakakilala sa akin. And nung na-weakest ako, maraming salamat na sinave nyo talaga ako. Doon ko naramdaman yung pagmamahal nyo. Huwag kayong mag-alala kasi hindi pa naman dito nagtatapos yung yung tag dito, yung kaganapan ko. Dadalhin ko kayo hanggang sa paglabas ko. So hindi ako magpapaalam sa inyo. Ang gagawin ko lang is magpapasalamat ako sa inyo. And mas maipapromise ko sa inyo na paglabas ko dito, mas makikilala nyo ako. Kasi lahat i-video ko para sa inyo. Kasi dito medyo na bibitin ako kasi kulang talaga ako sa exposure dito. Tapos yung goal ko kasi talaga dito is gusto ko talaga yung maging ma-influence yung mga tao, lalo pag about sa love, yung ma-realize yung worth niya, yun talaga yung gusto ko i-front. Kaso nga, yung nangyari is, nung lumabas yung mga episode ko, hindi ko masyadong nagustuhan. Kaya, but it's okay. Okay lang naman yun kasi part yun ng reality show eh. Pero hindi dapat yun yung basihan nyo para makilala ko. Hindi enough yung 1 month para makilala ko. Thank you so much. Mas makikilala niyo pa ako. And thank you so much, Sir JV, sa opportunity. Maraming salamat sa pagtitiwala. Medyo tumatak po sa akin talaga yung sinabi niya na deserve ko na nandito ako. Maraming salamat. Kasi po, isa ka sa mga naniniwala sa akin. Kay Mama Jer, same po kay Sir JV. Pareho po kayo lagi nang sinasabi sa akin. Sa handlers ko, si Mama Solo, si Mama Sai. Maraming salamat sa pag-motivate. Sa prod! Thank you so much kay Kuya Rod. Isa siya sa naging-close ko dito. And kay Kuya Ryan. Si Kuya Ryan kasi hindi kami gaano nag-uusap pero neutral talaga siya. Neutral siyang tao. Like, wala talaga siyang kakampihan. And may matututunan ka talaga sa kanya. Every time makakausap mo siya. Since tayo na lang naman natira dito, sa inyo na lang ako mag-message. Ano ba yun? Ayoko. Pero, kaya hindi na po pinipigilan. Start ako kay Amber at saka Anya. Pagpasok ko dito, kayo yung lalo si Anya. Siya yung unang nag-welcome sa akin. Kaya sobrang naramdaman ko yun na hindi ako nag-iisa pagpasok ko dito. Kasi pagpasok ko dito, parang lahat may mga grupo na may mga kanya-kanya na. Ako kasi yung taong hindi ko isisiksik yung sarili ko. Pag alam mo yung may mga kanya-kanya nang ginagawa, hindi kasi ako mahilig mang istorbo. Mas gusto ko yung ako yung i-approach, ako yung kakausapin. Parang mas makilala ko. Kasi iniisip ko pag pupunta ako, hindi ko kasi lalo magbida-bida. Iniisip ko pag may grupo na nag-uusap, tapos i-insert ako, parang iniisip ko, may pakialam ba to sila sa akin? May pakialam ba to sila sa mga sasabihin ko? Kaya hindi ako lumalapit sa mga content creators dito. Mas pinipili kong mapag-isa. Sobrang na-appreciate ko kayong dalawa. Alam ko na medyo nagkaroon tayo ng grupo, Tamil Fam, and naglaylo ako kasi may mga personal problem ako. Kasi yung ugali ko, pag stress ako, pag may problema ako, mas pinipili ko talaga mag-isa. Hindi ko ugaling mag-share ng problem ko kasi ayokong ibigay sa inyo
problema ang dinadala ko. Ayoko maramdaman yung nararamdaman ko. Pero kasi din ako sa family ko, hindi ako nagsasabi ng problem ko kasi ayoko na ma-stress sila dahil stress ako. Ganun ako sa lahat ng tao. So pinipili ko mapag-isa kung nakikita nyo lagi ako mag-isa. Tapos pinipili ko na mag-live ko mausap sa mga viewers. Kasi yun yung ugali ko. Pero sana hindi yun yung maging basihan niyo para i-judge ako. Pero sobrang na-appreciate ko kayong dalawa kasi nung time na mabigat yung nararamdaman ko, kayong dalawa yung nakikinig sa akin. Tapos winalcome talaga ako. Naglaylo lang ako ng mga nakaraan na kasi hindi talaga ako nakakasabay sa inyong tatlo kasi mga dancers kayo. Parang ang hirap makipagsabayan sa inyo. Kasi mga dancers kayo, ako hindi. Parang pag every time nagko-content tayo, nag-feel ko na ako yung nagiging cause of delay kasi ang hirap kong matuto ba sa mga dance steps kasi hindi naman ako dancers. Kaya mas pinipili ko na lang na mag-distance ko na sa inyo. Pero totoo yung pinakita ko sa inyo. Totoo yung pinakita ko sa inyo at mahal na mahal ko kayo. Nag-chat naman ako sa inyo sa GC natin. Kasi mas gusto ko talagang dinadirect ko yung tao. Ayoko na para ipagsabi pa sa ibang sisi yung problema ko sa mga content creator dito. Gusto ko i-direct ko kayo and gusto ko yun din sana ang gawin din sa akin. Pasensya na kung pagdating sa mga challenge na yun nga, kailangan may pagdating sa mga challenge na may involved na money. Pasensya na kung hindi ako naglalabas ng sarili kong pera. Kasi, alam niyo naman na marami talaga akong ginagastos. Ang dami kong bills. Ang dami kong binabayarang bills every month. Kaya, hindi talaga ako maglalabas ng sarili kong pera kasi yun yung goal ko dito is kumita din. Hindi para maglabas ng sarili kong pera. Pasensya na kung na-offend kayo doon. Hindi ko naman sinasadya yun talaga kasi ang totoo. Kung iisa-isahin ko pa kung magkano yung binabayaran every month, yung expenses ko every month, almost 100K. Kaya hindi talaga ako maglalabas ng sarili kong pera dito. So, sorry. Sorry kung may mga nasasabi akong na-hurt pala kayo. Promise, hindi talaga ako aware. Kaya di ba sabi ko na pag may nasasabi ako na hindi ko alam na nakakasakit pala ako, i-direct nyo agad ako para makakapag-sorry agad ako. Para hindi nyo na kimkimin ba na dadating na lang yung isang kagaya ng open forum, hindi talaga ako aware na may nasabi pala ako na na-hurt kayo. Doon ko lang nagulat ako kasi hindi ko ina-expect. Sana sinabi niyo agad sa akin para nakapag-sorry agad ako. Kay Pabi. Pag alam ko kung hindi tayo ganong close. Kasi yun nga. May grupo ka dito pero kinakausap naman dito pa minsan-minsan. Lahat ng mga sinasabi ko sa'yo, lahat ng mga binibitawan kong salita. Totoo yun. Sobrang na-appreciate kita. Sobrang proud ako sa'yo and deserve mo yung 1 million. Grabe. Expected ko na yun na ikaw talaga. Sobrang deserve mo. Kay Gray. May gusto kong sabihin kay Gray kasi wala kaming closure. Sana hindi sumama yung loob ko after nito, but alam ko meron tayong hindi pagkakaunawaan. Hindi lang talaga siguro tayo nag-match as love team. Pero sana kilalanin mo kung yung kaibigan. Kasi hindi talaga tayo close, hindi tayo nag-usap dalawa. Yun yung gusto ko sanang mangyari sa atin is kilalanin mo kagaya ng pagkakilala mo sa kila JD, kila Kyle. Hindi ko alam, pero hindi naman kita masisisi na off ka. Kasi same naman tayo, medyo na off din ako sa'yo. Nasabi ko talaga sa sarili ko na hindi talaga ako tayo sa love team. Kasi, di ba nung nagsaylo tayo, may namin ka kasi sa akin doon. Sabi mo,
Sabi mo gusto mo ko. Tapos nung nagkaroon ng ON, na ang sabi sa script is maging sweet, tapos naging sweet ako sa'yo, tapos sinabihan mo ko na huwag ka naman masyadong maharot. Doon ako na hurt na, baka hindi naman talaga ako gusto nito. So, nag-distance talaga ako. Kasi ganun ako eh, pag nag-feel ko na hindi naman ako gusto ng tao, nag-distance ako. Pero sana, kahit hindi tayo nag-match, bilang love team, sana magkaibigan pa rin tayo hanggang sa paglabas natin. Sobrang proud ako sa'yo. Ang galing mo, sobrang galing mo talaga. Ang dami ko pa gustong sabihin natin. Pero, thank you, Ray. Magkakaroon pa tayo ng banding paglabas dito. Magpa-Pride March pa tayo. Kita-kits na lang tayo dun. Thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much sa... Ano ba? Thank you so much Sir JB. Sa management. Thank you so much. Hindi. No problem. Yan. Ayun, sinulat ko na yung ano. May listahan. Hindi, sinulat ko na yung sasabihin ko kasi pag nandito napablanko ako, tumataas yung emotion. So, baka makaligtaan ko. Ito naman, hindi pa nga ako nagsasalita, naiyak na ako. Ayun, so, first is, thank you sa lahat ng sumuporta sa akin and sa amin. Unang-una, Amber Fam. Sobrang thank you kasi sabi ko nga, dati, di ba, naglaylo kami ni Anya kaya di ko inaasahan na ganito pa rin o ganyan pa din kayo kasolid sumuporta sa amin. Ayun, alam ko, hirap tayo lumaban dahil sa, pero hirap tayo lumaban this season kasi nga, alam niyo naman yung nangyari, pero
dahil sa inyo, tandaan niyo lumalaban kami. Masaya ako kasi kahit di tayo nanalo, nabot pa rin natin na maging part or maging nominee para hanapin niya. Kayong tatlo, sobrang solid nyo. Malamal ko kayo, sana hindi tayo magbago. Ayun, sa management, Sir JB, maraming salamat sa tiwala at sa paniniwalang binigay niyo sa aming lahat. Sa akin, pangalawang beses na akong pinasok dito sa loob. And the season ender, and sana po kahit pa paano hindi ko kayo na disappoint. Sana hindi ko kayo nabigo. Sa Rod, kay Mama Derek, kay Papa Derek, thank you sa lahat ng opportunity na sa paniniwala sa kakayahan ko. Pag-exposure. So, hindi ko na sila talaga may isa-isa, pero isa lang gusto kong sabihin, hindi ko expect na, kasi hindi naman ako starter, parang 1 month na bago pumasok kami ni Grace dito. Hindi ko in-expect na parang magiging ganun po kayo. Parang magiging ganun yung closeness natin dito. Kumbaga, dati akala ko parang kakayanin ko talaga na pumasok dito, no? Parang sabi ko, lang yan, laban. Pero nung nasa labas ako, parang sabi ko, parang madali lang naman yan, bakit parang ganun sila. Pero nung pumasok ako dito, naranasan ko yung hirap na naranasan nyo na hindi lang pala ganun talaga kadali. Kaya sobrang bilib ako sa inyong lahat, lalo na sa mga nag-season enders. Kahit yung hindi na season enders, na hindi ko rin naabutan yung iba, ayun, nakaka-proud na nakapasok kayo dito sa loob. Kasi kahit sabihin nila parang, kumbaga, parang sinasabi nila na ano-ano lang dito sa tubig. Hindi. Kahit ako naman sasabi sa inyo na dati ganun din yung comment ko dito, pero hindi. Sobrang nakaka-proud. Tsaka nakaka-proud na nakapasok ka dito sa talk. Pagka nandito ka na talaga sa loob, hindi nyo alam kung gaano karaming kung anong pinagdadaanan dito sa loob. Hindi lang kami nag-e-enjoy. Or nag-e-enjoy kami, pero hindi lang yun. Masaya, pero hindi lang yun. Maraming kwento sa loob, dito sa loob. Kaya, sabi ko nga, sa mga nagbabash dito, sino ba sila? Diba? Hindi naman nila tayo kilala. So yun, guys, thank you. Sa mga coaching sis ko, mahal ko kayong lahat. Ayun, sana maging successful pa tayo kahit wala na tayo dito sa loob. Bye. See you sa 22. Inatid ko na yung ano ni Papi.
Pwede ko din ako. Ayan. Para mabilis na lang. Hi guys. Hi sa mga nanonood sa 247. So, gusto ko lang mag-thank you sa inyo. Unang-una sa family ko. Anak ko ba nagad ako sa family ko, which is yung mga kapatid ko na simula nag-start ako dito is hindi na nawang sumuporta sa akin. Kahit natin sa mga times na ako mismo ayoko na. Nandiyan sila para i-push ako dito sa journey na gusto kong pasukin. Sa journey na gusto kong pasukin. So, ayan, again, thank you sa inyo, Pio, Roy, Eugene, Kuya. Mahal na mahal po kayo para sa inyo to. And sa Gravies, na pumasok ako dito nang wala naman to, pero nakabuo tayo ng family. Ayan, mahal na mahal ko kayo. Ramdam na ramdam ko yung suporta nyo. Kahit minsan ako na yung nagkukulang sa atin. Hindi nawawala yung effort nyo para sa akin. Sobrang thank you, Gravies, sa admin ko. Especially kay Gwen. Super thankful ako sa'yo kasi nag-start ako nang wala talaga and halos ikaw pa yung nagtutulong sa akin. So, thank you, Gwen. Ayan, sa management, thank you po sa tiwala na binigay nyo sa pagkakataon na mabago yung buhay namin. Hindi lang makapasok dito, pero sobrang daming opportunities na nilatag nyo sa harap namin. Sir JV, Mama Jer, Mama Sai, Mama Carla, Miss Ali. Ayan, thank you kasi alam ko kayo yung mga tao na totoong nakakaalam ng storya ko, pero hindi niyo ako sinukuan. Ilang beses ko kayong sinusukuan, pero never ko naramdaman na sinukuan niyo ako. Kaya super thankful sa inyo kasi tulad yan sinabi ko nung life coaching. First time kong maramdaman na lumaban sa problema ko nang merong mga tao na nandyan sa likod. Hindi ko makakalimutan yan and palagi kong tatanawin yan na utang na loob sa inyo. Super thank you po. Rod, Femi, thank you. Ay, and sa mga kong sisis ko dyan sa FNC, yung kila Julian, kila Kate, sila yung mga unang naniwala sa akin kahit nung time na hindi ko pa magets kung ano yung nakikita nila sa akin, bakit nila ako pinupush, bakit sila naniniwalang kaya ko. So ayan, sa mga kong sisis ko naman, since wala na yung iba, sinulat ko na lang yung mga mas naka-close ko. So, ayan, mahal ko kami lahat. Pero, nahin ko si Pabi. Ayan, Pabi, thank you kasi. Isa ka sa pinagkatiwalaan ko ganun sa bagay na yun and up to the last, hindi siya. Never ko nalaman na kinwento mo siya sa iba or nasabi mo sa iba. So, super thankful ako kasi worth it yung tiwala mo bigay ko. And sa pagtama mo, sa mga mali ko, super thankful. Kahit alam ko ang tigas ng ulo ko. Sobrang na-appreciate ko siya, hindi na ako quick na message. Pagdalang, kamustahin ako. Sobrang thankful ako sa'yo. Kaya kay Manel, na-late ko na siya naka-close, pero sobrang yun nga na pag-aan niya yung mga huling araw ko. Sobrang saya ng vibe niya. Which is yun kasi pinahanap ko na parang yung pag nakasama mo is puro saya lang. Puro tawanan lang. Kahit sa'yo itong usapan, hindi puro negative yung mapasok. Si Jeremiah, ganito ko lang din nakakausap. Una-una dyan, I'm so proud of you. From the bottom of my heart, I'm so proud of you. Sobrang tibay mo. Kahit alam ko na malayo pa mararating mo. Super thankful ako kasi pinapakinggan mo yung mga opinion ko. Every time na nagtatanong pa talagang tinatatak mo sa'yo yung mga sinasabi ko. So hindi siya dito na sa kabila. I'm rooting for you, Jeremiah. Anya, Amber, saying goes. Sobrang pinagkatiwalaan ko kayo. And never yung kong binigyan ng dahilan para magsisi na pinagkatiwalaan ko kayong dalawa. And first day ko pa lang dito, andyan na kayo para i-guide ako. Super thank you. Hindi ako nagsisisi na pinagkatiwalaan ko kayo. Kaya kay Chandri, kay KD, at mga late ko na rin po naka-close, pero super happy ko din na naka-close ko kayo kahit medyo late na. So, sana magkita pa tayo sa labas. Kyle, ayan, thank you. So, first week ko pa lang sa pag-guide sa akin, pagtulong sa akin, sa pag-alaga sa akin at times na kailangan ko ng pag-alaga. Thank you. And last, kay JD. JD, mahal na mahal kita.
kita. Hindi mo man ako tayo, pero mahal na mahal kita. Thank you as in, simula sa una, sa problema, sa saya, sa chismis, sa seryosong usapan, andiyan ka lahat. And kahit yung mga time na alam mo mag-isa ako sa bahay, madaling araw tinatawagan kita, sinatsaga mo akong i-video call, kahit hanggang madaling araw, kahit alam kong may shift ka pa. Ikaw yung pinakamamahal ko dito sa loob. Hindi, I'm rooting for you. Alam mo, naniniwala ako sa'yo since day one. Na every time na hindi ka na naniniwala sa sarili mo, kausapin mo ako kasi ako naniniwala ako sa'yo. Mahal na mahal kita, and ayun, mahal na mahal ko rin yung ibang kong sisis, pero wala na masyadong time. So, I love you all. Thank you. Thank you sa lahat. Hi. So, actually, tatry ko yung limit ko. Kasi, ako ito nga, first of all, I just want to say thank you so much kay Lord. Hindi niya ako pinabayaan. Pausin ako, pinag-guide, minamahal niya ako. Yung mga taong mahal ko, ako, binigyan ko iniwan. Hindi dahil sa kanya wala ako dito. Pinapatag niya ako. Lahat ng mga pagsubok. Nalagpasan ko because of that. And yun, thank you so much. Sa management, thank you so much for giving me the support. Mas lalo akong nag-grow. Kay Sir JV, thank you so much kasi pinagkatiwalaan mo ako. Pinasok mo pala lang sa season 7. So that means kasi have potential. Panay ko kami na-disappoint. Kasi I know yung pagkukulang ko, but I tried. Nag-effort ako. Ay Mama Jen, thank you Sir Sean. Thank you so much. Nakabanding na din sila sa akin sa kami. Thank you so much. I hope more bondings to come. And kay late Sir John. Actually, when I heard the news about Sir John, umiyak ako. Kasi, isa din sa reason ko ba't super excited ako pumasok season 7 was because of Sir about kasi mga yung inspiration ko sa Sir John sa music. Kaya din ako bumalik. Interesado ako bumalik sa banda at music. Pero, it was kind of like, yung may for planning ni Jammer, gumawa ng music. Nung nalaman ko, wala na si Sir John. Tapos kanya rin. Parang ayoko na rin patuloy. Pero, I guess,
hindi siya reason para hindi ko pagpatuloy since I love music naman, since I love dancing naman. So, ayun. Just want to say thank you so much to Sir John kasi always ko natataka sa utak ko yung sinabi niya. Nung nagka-face-to-face kami, sabi niya sa akin. Like, dream. I-dream ako limitless kasi pangarap yan eh, kaya natin abutin yun. So, mas mag-effort kami talaga tayo. And, kay Kuya Ryan, thank you so much for trusting me. Kahit alam kung may pagkukulang ako dito, kahit this season. Always you were always there as my kuya, because never mo ko dinadown. You always encourage me to fight. Kahit sa punto minsan na parang sukong-suko na ako, ayoko nang lumaban. Kasi mabilis akong pumatong sa point na suko na ako pag hindi ko na kaya. But you're always there. You teach us to fight. Hindi sumuko ka, hindi lumaban pa. You made me stronger. Isa ka sa mga inspiration ko. Kaya dito ako, but hindi ako sumuko. Kasi nga, why give up kung kaya ko naman hindi na. Kasi hindi na sumuko. Kaya ayun, thank you kay Kuya Ryan. Kay Mama Jor. Ay, pasaway ako sa deliverables, Manuel. Kita, thank you so much for always reminding me about deliverables. And hindi ko natatanggalin yung extension ko, na-extend din ako magpapakit. I'm sorry talaga. And kay Mama Carla, alam ko galit ka, madami akong ticket. Palagi ako late, kulang na lang kung tinihita ko. I'll try to learn and pa-practice ko yung ibabalik ko yung body block ko. I'm so sorry talaga eh. Pasaway talaga ako minsan. And alam mo naman, nakakawa ko. Kain pa rin ako kahit bawal sa kwarto. And kay Mama Sai, I'm sorry. Hindi ko mapigilan humipak eh. Kaya ako minsan, and nung himatay ako, it's because of Red Days. You were there. Like, literal na sumakay ka agad ng van, papunta dito para lang ma-check ako. Sinusubuhan mo pa ako, I was like a baby, and thank you so much kasi inalagaan mo. Para kayo naging second mom. Actually, naging second mom ko talaga kayo. Naging second family ko kayo. Kaya thank you so much. Hindi ko pinabayaan. Kay sa mga handler, Ate Solo, sana hindi ka magsawa sa akin. And sana hindi ka magsawa sa akin kahit minsan late na ako mag-reply. And yun. Promise magre-reply na ako as soon as possible pag nakita ko agad message niya. And kay Mama Direct Plaza at Papa Direct Tune, thank you so much kasi you always encourage me to start my confidence. Isa din kayo sa reason kung bakit papunta ako sa point na parang hindi mo dapat nahiya sa kung ano man yung gawin. Dapat ipakita mo kung ano yung papakita. Wala nang hiya dito. Kasi, naalala ko palagi yung sinabi niyo sa akin bago ko mag-pageant dito na si Lubex. Kasi, you can do everything. Iwala mo lang yung hiya. Parang, kaya mo naman gawin yan. Basta, huwag ka lang mahiya. Kasi, ikaw yan you can do it. Diba? Wala naman problema magkamali kasi tao lang naman tayo. So, at the same time, hindi nagtiwala talaga kayo sa akin. Lalo na nung concert, I'm so proud of myself kasi injured yung left foot ko. Actually, ang sakit maglakad. And sobrang proud lang ako sa sarili ko kasi pinaya. And ang happy ko kasi yung ate ko lumipad mismo sa Manila just to watch me. Ate, thank you so much for supporting me always. Sa kay Anden, ate pa ako sa prod team. Thank you sa inyo. Kahit minsan, late na kami, ang hirap namin tawagin. Inihintay niyo pa rin kami para lang ma-shoot ang mga kailangan to shoot. Hindi kayo nagsasawa sa amin. Always
For us, pag nagkakamali kami, hindi mo kami tinotolerate sa mga bagay na hindi maganda. Thank you so much. Tapos, ano na pa ba? Sa mga helpers sa likod, mami, kilala niyo na ako sino-sino kayo. Thank you so much kasi nagkakabanding time sa likod, especially sa food. You guys, pag nakikita niyo kung hindi kumakain, pinapagalitan niyo ako na kumain ako or what, hindi ako pinapabayaan. Kaya thank you very much. Sa FNC naman, meron ako special na tao na gusto ko pasalamatan. Si Kate Mitawa, Ate Kate, thank you. Kasi, pag down na down ako sa sarili ko, you were always there to talk to me, pwede kitang kausapin. As a big sister, you always encourage me to fight lang, huwag ka palagi. And ang sarap sa feeling, sinasabihan mo ko, proud ko sa, alam mo yun, sobrang sarap sa feeling na may nasasabi sa'yo na proud yun sa tao sa'yo. And kay Ate Zaira, Daddy, Ate, thank you so much, hindi mo ko, thank you kasi andyan ka palagi. Kay Tatay Mark naman, Tatay, sorry, bawi na ako sa'yo after S7, just like I promised. Thank you so much kasi tinuring mo ko anak mo. Hindi mo ko pinabayaan. You want me to reach the next level or like, gusto mong makita ko yung, gusto mong abot ko yung pangarap ko, gusto mong mag-earn ako, gusto mong maging successful ako, kaya thank you so much kasi hindi ka nagsasawa sa akin kahit nagtatampo ka na alam ko, babawi ako. And yun. Special thank you din kay Daddy Spag. I know you're watching. Thank you so much, Daddy. Kasi minsan nagugulat. Ayun. Nakita ko na si Daddy Spag sa comment section. I don't know if narinig niya. Daddy, thank you so much for always being there for me. Thank you so much. Hope to see you soon. Papasok pala ako ng season 6, di mo na ako iniwan for me CG, kaya thank you so much po. I'll wait for you here until October, kasi sabi mo, away ko na October. And yun, sa ibang supporters pala, sa ibang spender, lalo na kay Ate Aries, we received a lot of gifts from you already, thank you so much. You're always there for us. I hope you fly here to Philippines just to see us soon. I kind of heard that to our admin na you're planning to like fly here to the Philippines just to see us. Yeah, I hope to see you soon. Sa mga admins yan, I don't know if narinig nyo kanina yung sinabi ko, pero thank you, mahal ko kayo. Mamaya na kayo mag-message sila kahit di na yung oras. So, sa lahat ng mga sisi dito na ish lang, close-ish. Si Sean talaga. Tama lang yung pag-process namin. Thank you sa inyo. Sa memories, mga lessons. Actually, ang dami kong natutunan sa inyo. Lahat kayo may minsan sa inyo talaga may natutunan ako. Pero there's specific person talaga dito na gusto kong pagpasalamatan. Unahin ko si Sean. Si Sean. Kasi hindi ko ina-expect na pagiging ka-close ko siya that much. As in, sobrang close namin. Parang, alam mo yung magkapatid lang ng mga bali. And he is one of the reasons why. Isang reason kung ba't ko pinagpatuloy yung conflict sa hindi ako sumuko. Kasi sabi niya, di ba nangako si Benny Amber, di ba sinigiba pa niya? Thank you so much, alaki ng tulong mo. Like, siguro kung hindi mo ako kinakausap when it comes to confidence or whatsoever, same pa rin ako ng season 6. Nahiyain mag-perform or what. And yun. Next naman si JB. JB was the best. Kasi nung pumasok siya dito, niyakap niya agad ako. And then, naging ka-close ko siya, especially when it comes to call sa hip-hop and meme. And he's the first person na nakinig talaga sa akin sa lahat ng sisilihan. Papalagot sa problems ko, sa problems ko. Kaya thank you so much. Isa kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, lahat-lahat. And yun, mahal kayo ni Sean.
Si Kuya KD, thank you so much for always being my kuya. I love you so much. Kita Kate sila ni Red at Kate. Si, Kuya Jetro, thank you kayo ni Kuya Kai. Thank you so much. Thank you for not tolerating me sa mga pagkakamali ko. You were always there para lang turuan ako ng tama. Pag nagkakamali ako, pinag-guide niyo pa rin ako. Thank you so much. Especially si Kuya Kai, talo na ako na parang siya na bahala daw sa akin. Mag-guide daw sa akin. Thank you so much for magtutupad ng pangako. Si Lloyd, ang dami kong tutunan kay Lloyd tsaka kay Jeffrey. Thank you so much sa inyo. Chandria, ate, thank you for studying up as my second ate here. Pag-study ko ng ate ko, kaya para lang dito ko yung ate ko. Thank you so much. Thank you for always being there for me. And Ate Manel, isa ang pinaka-the best na tao dito. She always, when it comes to, nung nasa room to ako dati, kasi bago ako lumipat room 4, room to ako, she always give me positive vibes. Pag hindi ako okay, pinapatawag niya ako, pinasasabihan niya ako ng positive vibes. Ay sa kanya ko din na kinuha yung positive tama si Jeremiah. Pinaka-the best na positive person dito na nagsasabi ng positive vibes sa Metap Mansion. And sino pa ba? Si Gray. Bro. Siya pala yung tumawag sa akin ng bro. Ayaw na yung sinabi bro, pero go lang. Pinapayagan mo siya. Thank you so much for trusting me. And I also trust you. Thank you so much kasi sa mga taong pinapagpapayagan ko ang mga problems ko. And thank you so much kasi nandyan ka palagi. More bonding soon. Mahal na mahal kita, Gray. Alam mo yan. Sobrang close. Ikaw yung palaging, kama ni Gray palagi yung tinatambayan namin ni Chandria. Kasi nagkatabi sila ni Chandria ay ako yung mas malayo sa kanilang dalawa doon. Kahit bumababa talaga ako ng kama, kahit bunk bed pa yun, kaya mas pasal yung kama ko. Pupunta talaga ako sa kama ni Gray. Doon pa rin mas babati. Hanggang 5 a.m. yan. And lastly, si Cassie and Pabby. Ate Brahms, thank you for being one of my inspiration. Alam kong, alam mo na, gustong sumira sa atin, but you were still there bilang ate ko. Di mo ko inayaan na magkamali. Thank you for being one of our inspiration. Di mo ko, hindi ka nagbago kung paano ko pinupunin bilang isang bulsong si Cassie, ganun din. Palagi niyo kung season 6 naalala ko, pinapagalitan niyo ako pag palagi akong tulog kasi bigat yun eh. Hindi niyo ako pinabayaan dalawa. Kayong dalawa din niyo ako pinabayaan. Ayun talaga, mahal ko kayo. Sana more bonding soon pag di tayo busy sa labas. I love you sister daw, sabi ni Cassie. I love you sister. Love you more, Cassie. Kahit maarte ka, okay na yan, mananap ako sa'yo. Pero mahal ko kayo ni Ate Patsy. Sana yung Big 4 hindi magkakawatak-watak. Katulad ng Big 5. Kaya ngayon Big 4 na lang. Mahal na mahal ko kayo. Amber, bay, alam mo na kung ba... Ano ka na mag-message kay Amber? Sorry, joke lang. Alam mo na yan. Basta thank you lang din at the same time kasi alam niyang alam niya the first place na sobrang interesado ako ng season 7. At the same time, nirita siya sa akin kasi may time na parang sukong-suko na ako. Sabi niya sa akin na, ikaw yung may gusto, di ba, ng season 7. Tapos pa yung season 6, gusto mo na ng season 7. Kaya, kung anong pinangalan mo, ilaban mo. Ayun, sorry din siya na nalaban ako. Family ko, thank you so much. Lahat dito, thank you sa inyo. And yun, mahal na mahal ko kayo sobra. Kaya more bonding. Sana hindi tayo magbago. Protektahan natin yung season natin. Ayun, thank you so much guys. Mahal na mahal ko kayo. See you soon. Tara, tama na ako sa'yo. Hindi na ako mag-message. Tara na. Oh, sige, tara na. Dalhin ko na daw to Sabi daw, ayaw na daw. Kapagalitan pa ako eh. Kapit ka. Ayaw daw ni Bobby. Diyan na pa? Kala ko dito na ako matutulog eh.
Sabihin nyo kung maglalag pa ulit, ha? Para... oh, sige, gumawa din ako. Sure na to, di ba? Sure na to, di na maglalag. Okay. Ayan. Unang-una, syempre, unahin na natin yung mga sisis dito. Syempre, papasalamatan ko sila sa 3 months na magkakasama kami. Ayan, unang-una kay... siguro kay Lars. Unahin na muna natin yung mga new sisi. Ayan, thank you Lars kasi napapasaya mo ako sa loob ng ilang weeks or months natin na magkasama. Yung pagiging walking face mo, yan. Tuloy mo lang yung laban sa labas and alam ko magiging successful ka pa. Kay Lloyd, ayan Lloyd, laban lang. Alam ko kung ano pa yung papatungan mo dahil magaling ka mag-hosting. Hello, mga chul. Ayan. And kay Chandria and KD, sana kung babalik kayo next season. O season pa mo yung apelido mo, KD. So, sana kung babalik kayo next season, dapat alam nyo na kung paano yung salitang magmadali. Kasi, lagi kayong magkadikit lagi kayong hirap tawagin na yun lang. Pero napakalambing yung dalawa. Kahit na lagi kayong late dumadating or late kayo lagi sa challenge, at least malambing, diba? Doon yun nababawi. Kay Liza naman. Liza, thank you din kasi kahit pa paano, alam ko na yung galawang budots. Thank you pagpatuloy mo lang yung budots mo. Kasi malayo pa mararating ng mga binti mo. Kat Red, alam ko naman na kung gaano ka talaga nauuhaw sa isang pagmamahal. Ayan, syempre, kung hindi ka man nagwagi kay Cassie, at least nagwagi ka kay Taber. Ayan. And sana, wish ko sa inyo magtagal kayo. And alam ko na nahanap mo na yung true love mo. At talagang nakita mo gaano kayo ka-sweet. Sa sobrang nahanap mo na yung true love mo, hindi na kayo mapaghiwalay. Pero bilib ako sa'yo kasi alam mo tumunggap ng mga pagkakamali or what. Kaya naman, saludo din ako sa'yo. More power and stay strong. Ganun din kay Kate Cabrera, kahit na ngayon ko lang din siya nakasama. Naging good siya sa akin dahil hindi niya ako, wala akong naging problema sa kanya. And kay Lorna, thank you kasi, naging mabait ka din naman sa akin and lagi ka rin concerned kung kumain na ako, ganyan, lagi mo ako tinatanong. Ayan, siguro masasabi ko lang, dapat maiba yung thinking and mindset natin na kapag may mga bagay na nangyari na kailangan matuto tayong mag-move on, diba? Para mag-move forward na tayo para hindi natatatak yung mga nangyari sa'yo. Kumbaga parang ma-flash na ba? Kumbaga parang hindi mo na babalik-balikan kasi once na binabalik-balikan mo yung mga isang bagay at hindi ka makamove on, talagang bibigat yung kalooban mo. And Pero ba? Si Reyna Landens, kung ano mangyari sa relasyon nyo, maging kayo pa rin paglabas or hindi, sana lagi lang kayo magpakatatag, and then sana maging matagumpay kang piloto. Kay Reyna, sana maging successful kang YouTuber, and kung maging kayo pa rin hanggang sa labas, stay strong sa inyo. Hindi naman, sana ano nyo pa rin yung pangarap nyo dalawa. Kay Hana, sana pagpatuloy mo lang yung ano mo ngayon, yung pagiging madaldal mo na, yung pakikisama mo. Kung next season babalik ka, sana ganun ka na. Huwag mo nang ipakita na nahihiya ka, kailangan galingan mo na kung sa una pa lang. Kay kay Jim Pak and kay Gail, sana huwag na kayo mag-aaway lagi. And sana Jim Pak, huwag na maging babaero. Alam ko naman nagbabago ka na. And ganoon din kay Gail, sana huwag nang sobrang selosa, para di kayo nag-aaway. Pero alam ko kung gaano kayo ka-sweet ni Jim Pak, kaya sana stay strong sa inyo. Sana magkaanak na kayo. Sino pa? Okay. Tipan, maraming salamat sa pagiging ina, kapatid. Di ko alam kung nanay ba kita dito kasi araw-araw pa hindi kita inaas ng lagi mo akong pinagdadala ng pagkain.
pag nagla-live selling ako, pinapakain mo, kulang na lang, subuan mo pa ako. Maraming salamat, na-appreciate ko yun. Siguro kung wala ka dito, nakakalimutan ko ng kumain. Kaya thank you sa friendship, sa pagiging totoong kaibigan. And dadalhin ko yun hanggang sa lumabas tayo ng mansion, hanggang sa malunod na kita sa swimming pool. Okay. Sino pwede ka? Amber, ayan, Amber. Di ko na-expect na ngayong season 7 mas magiging matatag yung friendship natin. So kung una is parang may di tayo pagkakaintindihan, siguro dahil gawa na nga ng mga sulsol, mga gusto tayong sirain, gusto tayong pag-awayin, pero sabi nga, hindi nagwawag yung kasamaan, di ba? Doon tayo sa kabutihan. Kaya kita-kits tayo sa Pride March, and lagi yung tatandaan, Amber, sobrang lalim na rin ng ko sa inyo bilang mga kaibigan. Okay. Si naman, si Jetro. Jetro, thank you sa sa pagiging cool brother sa akin. Kasi ikaw yung lalaki dito na talagang kumbaga ka-vibe ko kasi halos magpareho tayo ng edad. So, matured din pagdating sa pag-iisip, parang pareho tayo ng mindset about business, kung ano-ano man. Thank you kasi nandyan ka palagi, and thank you kasi pagka may mga questions ako or what, kung may mga gusto rin akong itanong or nandyan ka pag nagpapahelp ako. Thank you kasi lagi kang nandyan para tulungan ako. Siyempre kay Manel. Manel, thank you, Beshiwap. Di ko na-expect na magiging sobrang close tayo kasi nung season 6, sa The Rail lang kita nakita. Nung time na nakita ko yung mga tats mo, ganyan. Sabi, uy, Yustiga, sabi ko gano'n. Tapos nung time na yun kasi, di ba, binipilian ko si Cassie ng t-shirt kasi papasalubungan ko siya. Yun yung unang pasalubong ko sa kanya. Kaya yun yung nakita kita doon, and di ko alam na magiging, ha? Naalala ko yun. Naalala mo yan? May content yun. Oo. Balikan niyo yan, may content ako noon. Ando si Manal, dito hindi ko na-expect na ganun pala si Manal. Nakaka-vibe ko siya, magkatabi kami ng kama, hindi ko na-expect na sobrang magiging close kami. Akala ko tariray siya, akala ko attitude siya, hindi pala. Oh, sobrang bait ni Manal, kaya naman Manal, magkikita tayo sa labas. Sa ayaw at sa gusto mo, hahanapin kita. Si Tato. Kyle Tato, ayan, maraming salamat simula umpisa sa pagiging mabuting kaibigan mo sa akin. Lagi mo tatandaan na nandito lang din ako palagi. Pag chat mo lang din ako. Alam mo naman kung gano'n rin ako katotoong kaibigan sa'yo. Kaya halimbawa meron kang mga pagkakamali, hindi kita ito-tolerate. Kasi gano'n yung totoong kaibigan. Pag may mga maling ginagawa, hindi kita tolerate. Kaya pagka once na tinatama kita or what, or may sasabihin ako sa'yo, huwag mo iisipin na galit ako sa'yo, huwag mo iisipin na masama yun na salita ko para sa'yo. Isipin mo na concern lang ako sa'yo, isipin mo na totoo kaibigan ako kaya ako sinasabi sa'yo. Okay. Sino ba balik na pang si na lang. Okay, yung si JD and Gray, ayan, Bloody Rainbow Fam. So kung talaga kami yung trio, JD, thank you sa JD and Gray, thank you sa pakikisama niyo sa akin, nabuo natin friendship, simula na nagkaroon ng habilin. Maraming salamat kasi hindi tayo nag-iwanan, ultimo sa pagkain. Minsan, talagang sabay-sabay din tayo nag-order. Ayan, JD, thank you kasi lagi ka rin nandyan pagka kailangan ko ng help mo, saka pagka kailangan ko ng mapagsasabihan, sa akin ka rin minsan nagraran. Thank you so much kasi pinagkakatiwalaan mo ako. Dito tayo sa harap. And kay ayan, ganun din kay Grace, siguro thank you so much din sa pagtitiwala sa akin. Alam mo na yun kung ano yung sinabi mo sa akin or what, na talagang hindi ko iyaano sa iba. Ayan, thank you kasi kahit na anong issue yung ginagawa nun sa atin nung simula pumasok ka, alam natin sa sarili natin, alam natin nila JT kung ano yung totoo. Kaya yung mga bashers dyan na walang magawa para masira lang kami ni Cassie nung mga panahon na yun sa pag-ship niyo sa amin ni Gray, Asan. Ngayon, pahiya kayo, di ba? So, kami nila Gray, JD, yung nag-uun naming friendship, totoo yun. Siyempre si Manel, Tipan. Kaya, masasabi ko lang, solid yung samahan na nagawa namin. And thank you sa inyo na. Okay, ito na. And syempre bago ang lahat, thank you sa mga sponsors nga pala.
TLJ, ayan yung lagi na pinag-aagawan namin ni Cassie na tinapay. Sobit, yung pinapainom ko kay Cassie simula nung pagpasok ko dito. Yun yung naging dahilan kung bakit kami naging close, pagpainom ko sa kanya ng vitamins. The Fifth Crop, ayan yung paborito ko rin, The Fifth Crop. Timsan, Home Sweet, kung saan kami naglalambingan lagi ni Cassie. And sa research siya, kung sino yung gumawa na itong nails. Andox, na paborito araw-araw. Popeyes, na paborito din araw-araw. Vans, MW Cash, and Front Row. And maraming pagkakataon na binigay niyo sa akin, na syempre member ako ng Front Row. Proud to be member ng Front Row, and makikita niyo naman sa check ko Front Row ang nakalagay Lux, White, and Fairfax. So, thank you rin Kuya Mark, Tol Mark. Kung nanonood ka man ngayon, Dragon, maraming salamat Kuya Mark sa pagtiwala sa akin na na alam mo na kakayanin ko tong laban na to. Thank you kasi nandiyan ka din palagi pagka pinakausap kita, pagka may mga din ako sa'yo, rant din ako sa'yo, pinapakinggan mo ako. Thank you sa pagiging solid na kuya mo, Kuya Mark. And sa Proud Team, kay Direct Blessa, kay Direct June na nagtitiwala din sa akin sa kakayahan ko, maraming salamat po. Ayan, wish ko sa'yo, Direct June, sana talaga pag balik ko dito sa susunod is may buho ka na kahit maliit lang. Okay, Sir Eric. Thank you sa lagi kitang lagi kita nakikita sa Prod Live Selling na laging nagpupush, nagpapatugtog ng malakas para lang makabenta kami. And kay Kuya Rod, thank you so much din, Kuya Marbs. Ano pangalan na to ni... Daniel Parilla. Ano? Daniel. Ayan, kay Kuya Daniel din na laging nakaharap ang camera tuwing may episode. Maraming salamat sa walang pagod. Kay Sir Dan. Ayan, yung pinaka-sexy naming Sir Dan. Ang aming writer, no? Maraming salamat din sa laging naririnig namin yung boses mo tuwing magla-live ang mga sisidinig. Nadinig ang boses mo. Maraming salamat sa pag-cheer sa amin. And kay Ate Pam na laging na laging laging mainit ang ulo minsan, pero kasi syempre nakaka-stress nga naman magtawag ng mga sisi ng mga pasaway, di ba? And alam niyo ba, masasabi ko lang siguro kay Ate Pam, napakasipag niya. Imagine mo, proud siya pero nagla-live selling. Kaya bisitahin niyo yan sa sa TikTok Pam Balyori kasi nagla-live selling yan ng Front Row. Ayan, sobrang sipag niyan. Bukod sa nasa prod siya, gusto niya talaga kumita, malay niyo siya na yung next na millionaire. Siyempre kay Kuya Ryan, ayan, yung naging kuya ko simula season 6 dito, and nasasabihan ko ng mga problema ko, noong mga panahon nagbe-breakdown ako dito, Kuya Ray, di ba? Saan may camera? Noong mga panahon nagbe-breakdown ako, alam ni Kuya Ryan, yan, umiiyak ako sa kanya, kasi nga sobrang nape-pressure talaga ako, na minsan sumusuko na ako, alam ni Kuya Ryan yun. Pero nandyan siya, nakikinig lang sa akin, and nag-a-advise din siya sa akin. Kaya nandito ako ngayon sa harapan yun, season ender, may hawak pa ng 1 million. So, ayan, thank you kay Kuya Ray kasi naging kuya talaga siya sa akin dito sa season 6. And sobrang laki ng tiwala ko sa kanya, sobrang mabait na Kuya Ryan, and sobrang mapagkakatiwalaan. Siyempre, siya ba naman ang maging the man behind the House of Collab. Kaya naman, sa mga season 8 na gusto mag-audition, ayan, sana ma-appreciate nyo si Kuya Ryan once yun na siya. At kay Mama Carla, sana dagdag mo yung paninda mo. Hindi na ako. Ayun lang naman, di ko na pasamahan ko kayo. And kay Sir Kenneth, thank you, side. And kay Miss Jasmine, na laging taranta, lalo na kagabi sa concert. Di niya alam, balik-balik siyang ganun lagi, oh. Kasi sobrang talagang, sobrang hardworking din ni Miss Jas. So, ayun, Miss Jas, thank you sa'yo, ah. And kay Mama Jer. Mama Jer, maraming salamat ng season 6. Hindi pa kita sobrang ka-close, pero ngayon, naging ka-close na kita. Konti pa, magsasama pa tayo sa China. Talagang magko-collab tayo doon. Thank you, Mama Jer, sa mga projects na binibigay mo sa akin. Pagka tuwing tatawag ka sa akin, na-excite ako kasi alam ko project yung darating. So, Mama Jer, stay humble, and sana maging stay lang sa pagiging mabait and pagiging mabuting manager sa aming lahat. Yan. Kay Mama Jen, thank you sa laging pagde-design ng kuko ko. Maraming salamat. Ito yung nagbigay swerte sa akin na sinabi mo, swerte ko ampaw. Sabi niyo pa, pag wala akong nauwing award bukas, sabi niya, aagawin daw, no? Gagawa sa akin to si Cassie. So, showstopper. And
Ayan, napatuloy. maker si Bagsak. Sir JB, thank you sa meteor. Shower sa akin din mamaya sa live ko Sir John, thank you. And pinanghawakan ko yung sinabi mo sa akin na magiging showstopper ako. And eto na ako ngayon, Sir John. Eto na ako ngayon, Sir John. Alam ko na pinaniwalaan mo ako na makukuha ko yung 1M. Deserve. And eto, naging showstopper ako. And talagang maraming nagmahal sa akin simula na punta ako dito sa The House of Collab. Sir JB, Kuya Rai, Sir Dan, thank you. Maraming salamat po hindi dahil sa inyo. Wala ko ngayon dito at hindi ako magiging milyonarya. First million na guys! Let's go guys! Last na. Casbinatics, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, wala rin ako 1 million. Siyempre, kung di kayo nag-check out, kung hindi nyo ako tinutulungan sa mga challenges, is wala rin talaga akong mapapanalunan dito. And sobrang proud ko kasi lagi tayo nagiging top 1. Especially kay paring Pinks, Ate Joy. Sa mga admins na talagang walang sawang maningil ng utang. Para lang may merong ipang-check out. Yung paniningil utang na ibig sabihin nun, nag-aambagan po talaga yung mga Casbinatics. Nagkakaisa sila para po sa laban ko na to, sa laban namin ni Cassie. Ay maraming salamat, Big Boost and Baby Boost, Starfruit, Salt Drive, Casbet, Pabet, Team Kulto. And syempre maraming salamat kay Ate Patty and Kuya Bruce. Special mention sa inyo. Maraming salamat kasi lagi kayong nandyan. And see you soon, magkokoron tayo. See you soon sa pagbalik nyo ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo, Ate Patty, Kuya Bruce, na nagtumayo bilang ate at kuya talaga sa amin. And sa family ko, Nay, eto na. Nakuha ko na yung 1 million, magkakalupa na tayo, Nay. Sabi ko naman sa inyo, antayin yung paglabas ko, bibili tayo ng lupa. And kay Pau, masasabi ko lang, kaya ka na naming itaguyod ni Mami Cassie mo para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kung wala ka mang tatay, na meron kang 2 mami na nagmamahal sa'yo, at meron kang nanay, lola, na nandyan para sa'yo. Kaya lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita po para sa'yo lahat to. And syempre sa nag-iisa kong girlfriend na si Cassie Beltran. Lagi yung tatandaan, asawa sa'yo lang ako, akin ka lang, and sa atin to 1 million. Ayan, pinapangako ko sa'yo na itong 1 million na to gagamitin natin para matupad yung mga pangarap natin and makapag-business tayo. Lahat ng mga plano natin sa buhay is magawa natin. At syempre, natin lang kita lumuhod para pakasalan ako. Ay, siya yung luluhod. Sa mga punta ko ay luluhod, hindi ako luluhod. Ayan, I love you asawa, and para sa inyo itong success na naranasan natin ngayon, nakuha natin ngayon, 1 million para sa lahat ng mga naniniwala sa akin at sumusuporta sa akin, para sa inyo to. Maraming salamat po. It's me, your one and only Pabi, and time na para mag-signing off. Thank you. Congrats, Papi. Well deserved 1 million. Our first. Wait lang, ako Yaray, meron ako nalimutan pala. Sorry, Jemai. Sobrang proud din ako sa'yo, Jemai, kahit na nawala na yung mama mo, nilaban mo yung spot mo dito. Sorry, nalimutan kita kasi ikaw yung number 1 talaga dito. Kasi sobrang proud ako, kahit sobrang bigat ng nararamdaman mo sa pagkawala ng mama mo, still nilaban mo. And lagi mo tatandaan, nandito ako para alalayan ka kung may mga katanungan ka, kung ano yung, para hindi ka na mabad sa TikTok, nandito lang ako, i-chat mo lang ako. And pinapangako namin ni Cassie paglabas ng mansyon, bibisitahin namin yung mama mo. Ayun lang, Jamay. Love you, Jamay. Congrats, our first ever 1 million winner here in the House of Collab. Well deserved, Papi. Thank you, Kuya Ray. Kuya Ray, yung last na. Si Sean. Sean, sorry! Ikaw talaga yung pag-asa kung naging matuwid yung direction ng step ko. Maraming salamat. I love you, Sean. Kung wala ka, hindi ako makakapag ganun dito, Sean. Thank you kasi gumanda na yung paa ko, Sean. Hindi na kaliwete, guys. Thank you, Sean. Sa tabibe ko, sa hindi ako iniwanan sa ubo ko. Maraming salamat, season enter tayo. Thank you, Kuya Ray. Congrats, Papi. Thank you, Kuya Ray. Proud of you. Yes. Thank you sa pagtitiwala. Sabi ko lang tayo, mag-message ka lang. Yes, kita tayo. See you sa China. Oh, yeah. Oo nga pala, magkasama pa tayo. So, yan. Okay, santayin nyo kami ni Papi sa China. Oo, June Kami 17. magkasama doon. Ito sa isa ba ito? Charger ni Pipan na iwan daw niya sa software. Di ba siya umakot? Wala dito. Sige.
Music. Music up. Hindi na ko narinig niya. Salary music. Hi guys, hello. Salary music up. Yan, yan ako naman yung magpapaalam sa inyo. Yung muna ako iwan na dito muna kayo ah. Paalam lang ako. Muna kayo, muna kayo.